Ako ay lubos na natutuwa at ganado talaga na magbigay ng mensahe sapagkat nakapakinig tayo ng mga magagandang awitin na nauna nang naghatid sa atin ng mensahe. Ang mga awitin na ating napakinggan upang tayo ay maaralan at masaway, maturuan tayo sa mga salita ng Diyos na susulat sa banal na kasulatan. Alam nyo mga inibig kong kapatid, isa sa mahalagang yugto na dapat mangyari sa buhay ng isang tao upang siya ay maging tunay na lingkod ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pag-iisip at sa kanyang puso. Dahil ang puso natin, ang ating pag-iisip, dahil sa Biblia, yung salitang puso, pag tiningnan mo yung kahulugan niyan sa Greek word, ang tinutukoy niyan ay yung sentro ng ating kaisipan. So hindi sa lahat ng pagkakataon, yung salitang heart or puso ay tumutukoy sa literal na puso ng tao na tumitibok. No. Ito ay tumutukoy sa seat of thought, no? Yung pinanggagalingan ng ating pag-iisip, ng ating kaisipan. Alam naman natin kung anong pinanggagalingan at even according to science, wala naman talagang nararamdaman. Yung nararamdaman natin, di naman daw talaga nanggagaling sa puso. There is a certain part ng ating brain, yung hypothalamus, no, na doon nanggagaling yung ating mga feelings. Kaya napaka-importante yung ating central nervous system. Sa Biblia, ganun din. Ang mahalagang yugto sa buhay ng tao upang siya ay maging tunay na lingkod ng Diyos, dapat magkaroon ng pagbabago sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag yung mindset ng tao ay hindi na bago, no? Hindi niya lubusang niyakap o tinanggap ang mga tunay na aral ng Diyos, lilitaw at lilitaw yung totoo kung ano siya. No? 'Di ba? Ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat, yung ating pananampalataya sinusubok upang ito ay masumpungan sa ikararangal. So ibig sabihin, pag ang pananampalataya ng isang tao ay hindi totoo dahil walang pagbabago sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso, hindi naman talaga niya tunay na tinanggap yung salita ng Diyos. Di natin alam kung anong dahilan, may ulterior motive ba siya kaya siya nagsama-sama sa pagtitipon, sa paglilingkod, no? Lilitaw at lilitaw. Pag peki yan, halimbawa yung ginto, kung yung kulay niya ginto sa labas, pag peki yan, pag sinubok mo sa apoy yan, iitim yan. Diba? Kasi may mga plastic na kulay ginto eh. May mga bakal na kulay ginto o anumang material na hindi talaga tunay na ginto. Sa labas lang. Pag isinubok mo sa apoy, lalabas. So ganun din, ang tunay na ginto, kahit yan ay sunugin mo sa apoy, ang mangyayari tuloy niyan kapag yung ginto ay may mga dumi-dumi pa, may mga impurities, pag inilagay mo sa apoy yan, lalabas at lalabas ang pagiging ginto niyan at maaalis ang impurities. Ganon din tayo pag yung ating pananampalataya, wagas at tunay, yung ating mga kakulangan, kapag tayo'y dumadaan sa mga pagsubok sa ating pananampalataya, doon tayo lalong nagiging sakdal. Doon tayo kasi natututo, doon tayo tinuturuan ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Santiago sa ating mga napag-aralan na nung nakaraan, ang pagtitiis ay gumagawa ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng sakdal na gawa. Naintindihan niyo kapatid? No? Ngayon, saan natin iaayon ang ating kaisipan? Kasi kailangan baguhin yung ating pag-iisip. Bawa, nagpabautismo ka, hindi mo naman pala talaga tanggap na yung baboy ay karumal-dumal pa rin sa ating panahon ngayon.
ay darating ang time na hahanap-hanapin talaga yan. Lalabas talaga yung totoo na estado ng iyong pananampalataya. Kaya sa Biblia, mahalaga yung pagbabago ng ating pag-iisip. Pakinggan niyo sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Simulan natin sa 1 para makita natin kung kanino inaddress ni Apostol Pablo. Ang sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung paglilingkod pala sa Diyos, kailangan iharap mo sarili mo tulad ng isang haing buhay. Banal at kaaya-aya. Paano magagawa yan? Verse 2. Ganito sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa English, pakilagay sa English, anak. Ito yung sinasabi ko na kailangan magkaroon ng pagbabago sa pag-iisip. Dahil pag hindi nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip, lilitaw sa gawa yan, kapatid. Makikita mo sa mga gawa kung ano ang estado ng pag-iisip ng tao, kung ang pag-iisip niya ba'y malinis, kung ang pag-iisip niya ba'y banal at matuwid. Tignan mo sa gawa. Kasi hindi naman natin pwedeng buksan yung ulo ng tao, di ba? Hindi natin pwedeng hiwain yung dibdib niyan para buksan natin kung ano ang laman ng kanyang puso. Sabi nga ni Kristo, ang bibig ay nagsasalita sa kasaganaan ng puso. No? Kapag malinis at banal ang puso, ang pag-iisip, yung mga gawa ay malinis, matuwid at banal. Kaya sisimulan mo doon. Doon dapat magsimula ang pagbabago sa tao. Hindi sa dila, hindi sa bibig. No? Sabi ni Apostol Pablo, magbago kayo ng mag-iba kayo. Una, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa English yan, kapatid. But be ye transformed by the renewing of your mind. So yung pagbabago, mangyayari lang yung pagbabago, yung transformation, kapag binago rin natin yung ating pag-iisip. Naintindihan niyo po, kapatid? Paano natin babaguhin yung isip natin? Saan natin iaayon ang ating pag-iisip? Di ba ginamit dyan yung term na transform? Alam niyo yung palabas na Transformer siguro? O hindi niyo alam? No? Sa ibang term yan is convert, binago. 'Di ba? Mayroong mga bagay na binabago, pag binago, na iba na itsura, na iba na rin yung function. Halimbawa, yung aso, binago, ginawang ibon. Malaki talagang pagbabago niyan. Pwede ba yon? Hindi pwedeng gawin ng tao yun. Na yung aso gawing ibon. No? Pero what I mean, kaya ko ginagamit na analogy dyan, para makita nyo yung ibig sabihin ng transformation o pagbabago na kailangan pagdaanan ng tao kapag siya ay naglingkod sa Diyos. Kailangan complete and total transformation. So saan natin iaayon ang ating pag-iisip para ito'y mabago? Saan natin iaayon? Baguhin natin ang ating pag-iisip, iaayon natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Doon mo iaayon yung pag-iisip mo, kapatid, para mabago yung pag-iisip mo. Paano mo makikilala yung kalooban ng Diyos? Nasaan ba ang kalooban ng Diyos? Saan natin makikita? Saan natin matutunghayan? Saan natin matututunan? Saan niya inihayag ang kanyang kalooban upang maituro sa bawat isa sa atin? Saan, mga kapatid? Nandito sa banal na kasulatan. Memorize nyo, di ba? Anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo?
All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sa Tagalog, ang buong kasulatan kinasihan ng Diyos at ito'y mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, sa ikatututo na nasa katuwiran. Upang ano? Ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So yung transformation ng tao, sakdal, perfect, total dapat ang pagbabago. Mangyayari lang yan kung yung tao makakakilala sa kalooban ng Diyos. Saan ba inihayag ng Diyos ang kanyang kalooban? Sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17, nandyan sa banal na kasulatan. Dahil yan ang kinasihan, hiningahan ng Diyos, binigyang kapangyarihan ng Diyos upang ang tao maturuan. So therefore, it is incumbent upon us to learn the contents of the Scriptures. It is a requirement. Kaya nga ni-require ko kayo kanina lahat, i-recite nyo eh. Kasi kailangan makilala mo, malaman mo ang kalooban ng Diyos. Dahil pag hindi mo natutunan ang kanyang mga salita, hindi mo malalaman ang kalooban niya. Paano mo babaguhin yung iyong pag-iisip? 'Di ba? Kung ano ang kaisipan ng Diyos. Sa Biblia, ang pag-iisip ng tao ay hindi pag-iisip ng Diyos. Ang pag-iisip ng Diyos ay hindi pag-iisip ng tao. Kung gaano kalaki ang distansya ng langit at ng lupa, ganoon kataas ang pagitan ng pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos. Ay hindi natin pwedeng pangunahan ang Panginoon. Hindi natin pwedeng i-interpret ang Biblia sa ating sariling karunungan. Bakit? Iba ang pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos. Kaya natuwa ko sa isang linya kanina ng awitin nung marinig ko, Lord, renew my mind. Ha? Nasa panalangin, kapatid, nasa awitin. Kasi yung mga salmo sa Biblia, actually, ito yung mga panalangin ng mga Hudyo. Yung mga salmo na nakasulat dito. Kaya, pinakamalaking aklat sa Biblia, yung aklat ng salmo. Kasi, napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya yung kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang manlilikha. Alam nyo, yung prayer, pati yung salita ng Diyos, parang oxygen yan. Alam nyo kahalagahan ng oxygen, di ba? Alam po, di ba? Ano mangyayari sa tao pag walang oxygen? Mangyayari sa tao pag walang oxygen? Tigok ang tao. Patay ang tao pag walang oxygen. Dapat ganun din ang ating pagtanaw sa salita ng Diyos. Pag hindi tayo nakipag-ugnayan sa Diyos pamagitan ng panalangin at hindi tayo naglalaan ng panahon upang matuto at makapakinig sa salita ng Diyos, patay ang ating pananampalataya. Patay tayo sa harap ng Diyos. Diba? Kaya para mabuhay ka, gagawin mo ang lahat para makahinga ka. Tama, hindi? Gagawin natin ang lahat ng paraan. Kaya dapat ganun ang ating pagtanaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na kumbaga, di tayo mabubuhay. Para ngayon, ang tao hindi na daw mabubuhay pag walang internet. I beg to disagree. Kung minsan may isip nga natin, sana wala na lang internet. Kasi kaakibat ng benepisyo ng internet, nandyan din, naglipana at nagkalat ang impluensya ng kasamaan. Nagkalat at naglipana ang impluensya ng kasamaan. Si David, noong siya ay manalangin sa Panginoon, hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng Diyos ng isang malinis na puso. Basahin po natin sa Awit 51 verse 10. Ganito ang nakasaad sa Awit 51 verse 10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Diwa o kaisipan.
Hiniling talaga ni David yan sa Panginoon. No? Nung siya ay magkasala. So napaka-importante mga kapatid na yung puso ng tao, pag siya ay naglilingkod sa Diyos, mabago. Yung diwa, yung kaisipan ng tao, dapat mabago. At dapat i-conform kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, ano ang kalooban ng Diyos? Mabuti. Ano pa? What is that good? Acceptable, katanggap-tanggap. And what is the last one? What is that good, acceptable, and perfect will of God? Lubos. Ang sinabi sa Tagalog, dapat yan, sakdal na kalooban ng Diyos. See? Ganun dapat kapatid. Natutuwa ako, nagkaroon tayo ng improvement sa ating pagtitipon ngayon. Sana ito ay hindi panandalian, hindi temporary. At isustain natin, ituloy-tuloy natin ang tamang practices during Sabbath. No? Dahil tulad ng aking sinabi, biruin mo, lahat ng paraan gagawin mo para makakain ng pamilya mo. Di ba? Magsisikap ka, magtatrabaho ka, gigising kang maaga. Lahat gagawin mo. Diba, Brad Boy? Lahat ng paraan. Dapat ganun din pag-araw ng Sabat. Dahil sa 7 araw na yan na ginawa ng Panginoon, alin sa tingin nyo pinakamahalaga dyan? Alin ang pinakamahalaga dyan? Yung 6 na araw o yung 1 araw lamang doon na yung 6 sa atin, yung 1 sa Panginoon? Alin ang pinakamahalaga? Yung 1, yung 7 araw. Pagdating doon, ang tanongin nyo sarili nyo, hindi na ako magsasalita. Pareho ba tayo ng kaisipan sa kalooban ng Diyos sa pagtanaw natin sa araw ng Sabat? Diba? Ganun ba ang ating kasigasig? Bilang pagtanaw ng respeto at pagkilala sa ating manlilikha? Kapatid, kung meron mang bagay na dapat bigyan natin ng iba yung halaga, alam nyo kung alin? Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Bakit? Siya yung ating manlilikha. Siyang may-ari ng ating buhay. Pag may customer tayo, takot tayo. Ay, kailangan, gagawin ko to ngayon. Kailangan, sisipot ako, masisira ako sa aking mga kausap. Mawawalan ako ng customer. Ay, kailangan, pumasok ako, baka ako'y masisante sa trabaho. Takot tayo, di ba? Takot hindi. Takot tayo sumira sa mga tungkulin at obligasyon natin. Pero bakit pag sa Panginoon, okay lang? Dapat mas takot tayo sa Diyos. Bakit? Siya yung may-ari ng ating buhay. Pag kinuha niya yung buhay natin, isa lang yan. Pag binawi niya yan, kahit anong pagsisikap mo, kahit anong dami ng pera mo, pwede mo bang ipalit yan sa Panginoon? Pwede mo bang bilhin yan sa Diyos? Kaya, always prioritize ang sa Diyos. Ang sa Diyos. Gawan natin lahat ng paraan na pwede natin gawin. Na unahin natin palagi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga inibig ko kapatid. Meron akong paksa na inihanda, pero hindi ko alam kung ito'y matatapos ko bago ang oras natin dahil maikli na lamang ang panahon. Pero sisikapin ko, hindi tayo aabot ng 12:30, matatapos ko ito. Huwag kayong mag-alala kapatid, alam nyo kung bakit? Kung pairalin nyo ang kasabikan na mapakinggan ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita, mas maigi yun. Mas maigi yun kung isang tabi muna natin ang pangangailangang pisikal ng katawan sa ilang sandali lamang. Bakit? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo
Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 6. Ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Ano sinabi ng ating Panginoong Kristo? Sino po ang mapalad? Yung nagugutom at nauuhaw. Saan? Sa kanin at tubig? Sa katuwiran, righteousness. Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Dapat nandun ang ating kapanabikan sa salita ng Diyos. Iba yung feeling dapat, kapatid. Yung kapanabikan natin pag nakakita tayo ng Biblia, pag araw ng Sabat, dapat iba. Parang masabik pa yata yung iba sa ibang araw kaysa sa Sabat. Dapat iba ang ating kapanabikan. Ang paksa na nais kong ihain sa inyong harapan ay tungkol sa isang maikling salita, pero malawak ang kanyang saklaw, mailap sa karamihan, hinahanap-hanap at minimithi na makamtan ang mga tao. Maikli siya sa English, mahaba sa Tagalog. Sa English, ang salitang ito ay is. Yung pinakita kanina sa binasa ni Brother Vincent sa 48 verse 22 ng Isaiah. Ang sabi ng Panginoon, walang kapayapaan sa masama. There is no peace. Pakipakita nga sa 48 verse 22 ng Isaiah. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Walang kapayapaan, sabi ng Panginoon, sa mga masasama. So ang discussion natin dyan iikot sa salitang kapayapaan. May kapayapaan ba tayo, kapatid? Sino dito ang may kapayapaan? Taas ang kamay? Yung hindi nagtaas ng kamay, walang kapayapaan. Sino kayang kaaway? May kapayapaan? Wala. Basahin nga natin sa Gs 34 ng Mateo. Pakinggan natin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Sa Mateo Gs 34, ganito ang nakasaad. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sino dito may kapayapaan? Wala nang tumaas. Pag sabi ni Kristo na hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, pag tinanong ko kayo, sino dito may kapayapaan? Ang tanong kong sunod sa inyo, saan galing ang inyong kapayapaan? Sino ang nagdala? Ay sabi ng ating Panginoong Diyos, si Kristo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Hindi ka pala magtataka ngayon sa ating panahon, kahit anong pagsisikap ng mga tao, mga kapulisan, ng gobyerno, ng mga otoridad, hindi talaga nasusugpo ang kasamaan. Magsimula pa sa pamilya. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, hindi siya naparito upang magdala ng kapayapaan. Basahin ko naman sa inyo to. 14:27 ng Juan. Sino may kapayapaan dito? Wala pa rin? 14:27 ng Juan. Basahin natin. Juan 14, versikulo 27, ganito nakasaad. Sabi ni Kristo, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Sino dito ang may kapayapaan? Wala pa rin tumaas. Ayaw nyo nung bigay ni Kristo? Ngayon, ang tanong mga kapatid, alin ba ang totoo doon sa sinabi ng ating Panginoong Kristo?
Yung sinabi niya na siya ay naparito, hindi siya naparito upang magdala ng kapayapaan, o yung sinabi niya na iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan? Ano ang totoo diyan, kapatid? Ha? Parehas totoo. Alam bakit parehas totoo? Kasi sabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 14 versikulo 6, siya ang katotohanan. So hindi pwedeng magsinungaling ang ating Panginoong Kristo. Sister Elisa, gising na gising Sister Elisa. Sabi ni Sister Elisa, tandaan ko yan. Lalabas yan sa exam mamaya. Tatandaan ko yan. Balikan natin, para hindi tayo maligaw ng maling pagkaunawa. Pag nagkamali tayo ng intindi, lalabas si Kristo, sinasalungat niya yung sarili niya. Tama ang ating Panginoon, kapatid. Hindi siya nagdala ng kapayapaan saan? Sa lupa, sa sanlibutan. In fact, sinabi ni Kristo, ang mga bansa, mag-aaway-away yan, magigera yan. At yan ang tanda ng kanyang nalalapit na pagdating. Pero sa kanyang mga lingkod, sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao, nag-iwan ba siya ng kapayapaan? Nag-iwan siya. Sa sanlibutan, mayroon ba? Wala. Yun ang pagkaiba nun. Kasi ang binabanggit ni Kristo sa Gs 34 ng Mateo, anong tinutukoy niya? Buong lupa. Sa lupa. Hindi ako naparito para magbigay ng kapayapaan sa kanila. Samantalang ang Juan 14:27, sinong kausap niya? Yung kanyang mga alagad. Yung mga alagad niya, binigyan niya ng kapayapaan. Hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Ano ba ang kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan? Tunay o hindi? Hindi tunay. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Na ang ibinibigay ko sa inyo, ito tunay na kapayapaan. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Bakit hindi nakakamtan ng sanlibutan ng kapayapaan? Alam niyo kung bakit hindi? Basahin natin ang sinabi ni Santiago. Santiago Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. 4:1 hanggang 3. Ganito ang nakasaad. Santiago. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Chapter 4, verse 1. Santiago, James. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. You see? Ano ang dahilan kung bakit hindi nakakamtan ng sanlibutan ang kapayapaan? Kasi nangingibabaw sa sanlibutan ang pag-iimbot, covetousness, ang kasakiman. Na kung ano yung mayroon sa iba na wala siya, gusto niya meron din siya. Hindi siya magkasya o makontento sa kung ano ang meron siya. Limbawa, ang pera mo, 20 pesos lang. Anong bibilihin mong ulam? Nakakabili ba ng one-piece chicken joy yun? Nakakabili ba ng ulam yon? Nakakabili yung 20? Diyan kayo nagkakamali. Kabili ka ng itlog. Kano lang itlog ngayon? 8 pesos. Dati nga 5 piso lang eh. Di ba? Huwag naman yung bagoong kasi delikado sa yung mga masustansya. You see, mga kapatid, pero yung iba, dahil sa pag-iimbot, hindi makontento sa 20. Kahit wala, anong gagawin? Maaring humantong sa pagnanakaw? Ano pa? Maaring humantong sa hindi na lang kakain. Patay.
Naintindihan nyo? Yung kawalan ng contentment, yan ang dahilan kung bakit nag-aaway-away ang mga bansa. Nag-aaway-away ang mga tao. Sa trabaho, mag-aaway sa promotion, magdadayaan sa promotion, magsisipsipan, magpapasa ng mga peking papel. Kasi nandun ang kasakiman. Nakuha niyo mga kapatid? Hanggat hindi mo sinusupil ang kasakiman sa iyo, na kung ano yung nakikita mo sa kapwa mo, gusto mo mayroon ka rin, hindi ka matutong magkasya kung ano lang yung meron ka, masasadlak ka talaga sa kahirapan, kasamaan. See? Pero ang kapayapaan na binibigay ni Kristo, anong sabi ng ating Panginoon? Balikan natin yung 14:27 ng Juan. Anong sabi ni Juan dito? Yung kapayapaan na kanyang binibigay, huwag magulumihanan ang inyong puso at huwag kayong matakot. Anong ibig sabihin nun? Tiwala tayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo umasa. Hindi sa pera, hindi sa kayamanan. Sa Diyos tayo umasa. Maliit lang kinikita natin, pero nakakasimba tayo, nakakapaglingkod tayo. Okay lang yun. Andun ang kasayahan. Nakakapaglingkod ka sa Diyos. May offer sa'yo, mas malaki. Ang problema, makakalimutan mo naman ng Panginoon. So, ano yung paiiralin mo doon sa dalawa? Diyan mo makikita kung ano yung kayamanan na tinuturing mo sa buhay mo. Ang kayamanan na dapat nating ituring sa ating buhay, yung pananampalataya at yung ating mga kalakip na mabubuting gawa. Yan ang tunay na kayamanan. Huwag mong isipin yung iniisip ng ibang tao na may nang nilalang lang yan. Ganyan lang ang trabaho niyan. Maliit lang ang kinikita niyan. Huwag ka magpa-apekto doon. Kaimbutan lang yan. Basta magsikap ka lang. Magsikap ka. Mas importante na ang ating paglilingkod sa Diyos nandyan sa tama. Nandyan sa tama. Aanhin mo yung pera, kapatid, pag siningil ka na ng Diyos. Hindi makapagliligtas sa kamatayan yan. No? Hindi makapagliligtas sa kamatayan, sa kaparusahan ng Diyos. Now, itong kapayapaan na sinasabi sa atin, na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo, paano ito nagkaroon ng epekto sa atin na nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos? Paano, kapatid? Basahin po natin dito sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 14. 2:14 ng Efeso, ganito ang nakasaad. Hanggang 16 to, babasahin natin. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. So dito maliwanag na si Kristo ang ating kapayapaan. Yung siya na tinutukoy dyan, si Kristo yan. Balik natin sa 13. Sabi sa verse 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan. So si Kristo pala, para sa mga banal, para sa mga matuwid, si Kristo ang ating kapayapaan. Bilang kapayapaan natin, anong ginawa ni Kristo? Verse 15, tuloy natin. Na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa pamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Ano pala ang epekto ng kapayapaang ito na si Kristo mismo, na siyang ating kapayapaan, ipinagkasundo tayo sa Diyos at inalis ang pagkakaalit. Bakit? Dati kasi kaaway tayo ng Diyos.
Bakit tayo naging kaaway ng Diyos? Dahil sa ating mga pagsalangsang sa ating mga kasalanan. So ipinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang kamatayan. Kaya si Kristo ang ating kapayapaan dahil hindi na tayo kaaway ng Diyos. Pero ang sanlibutan, kaaway ng Diyos. Dahil ayaw niya tanggapin ang aral ng Diyos. Okay, sabi ni Apostol Pablo sa 5:18, 5:18 hanggang 19 ng ikalawang Korinto, ganito ang nakasaad. 5:18 to 19 ng ikalawang Korinto. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. So yung pala yung sinasabi doon na si Kristo ang ating kapayapaan, sapagkat ipinakipagkasundo niya tayo sa Diyos na dati tayo ay mga kaaway ng Diyos. At sila Apostol Pablo ay nagpakilala sa kanilang mga sarili bilang mga pinagkatiwalaan ng salita ng pagkakasundo, yung Ebanghelyo. Sa Roma 5:1, meron ding binanggit si Apostol Pablo tungkol sa kapayapaan na ating taglay. 5:1 ng Roma, ganito nakasaad. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pamanampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, hindi tayo kaaway ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil diyan, hindi na natin tatamasahin pa ang galit ng Diyos, no? Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo dito sa versikulo 9, 5:9, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Yung mga makasalanan, nandun ang galit ng Diyos eh. Pero pag ikaw ay pinagkipagkasundo na sa pamagitan ng dugo ni Kristo, maliligtas ka doon sa galit ng Diyos. So may kapayapaan ka na sa Diyos dahil ipinakipagkasundo ka ni Kristo patungo sa Diyos. No? Kaya ito yung kapayapaan na iniiwan ng ating Panginoong Kristo. Yung sa sanlibutan, kapatid, di ba, yan ang number 1 na problem eh. Lalo na nung si Duterte ang tumakbo bilang Pangulo, yan ang banner ng kanyang tawag dito, plataforma. No? Lasting peace. Kasi pag ang isang lugar walang kapayapaan, walang pag-unlad yan. Takot yung mga negosyante, di ba? Kasi magulo ang lugar. Lalo na sa isang pamilya, pag walang kapayapaan, apakahirap. Araw-araw may away, araw-araw may sigawan, no? Tawag nila sigaw family. Chinese pala yan sila. Oo, sigaw family, no? Pamilya ng si, tsaka pamilya ng gaw, sigaw family, no? So ngayon, basahin natin, mga iniibig kong kapatid, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid sa Pilipos. Filipos Kapitulo 4, versikulo 7, ganito ang nakasaad. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. You see? Yung mga banal, yung mga matuwid, may kapayapaan sila na galing sa Diyos. No? Na di masayod ng pag-iisip. So kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Kristo, ito ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo. Let not your heart be troubled. Let not be afraid. No? Huwag kayong matakot, huwag magulumihanan ang inyong puso.
Yun ang kapayapaan na binigay ni Kristo. Na makapagtitiwala tayo. Basta maging masunurin lang tayo. Huwag lang nating pairalin yung covetousness, yung kasakiman, yung pag-iimbot sa ating puso. Hindi tayo masasadlak sa kalagayan ng sanlibutan na binabanggit ni Santiago. Kaya walang kapayapaan. Bakit? Nandiyan ang kasakiman eh. Lalo na yung mga negosyante. Pinuin mo yung palay. Bibilhin sa ordinaryong magsasaka na kandakuba. Sumakit na ang bewang. Sa pagtatanim. Bibilhin nila ng 15 pesos ang kilo. Ibebenta ng 60. Sila ang yumaman. Yung mga laway lang ang puhunan. Yung mga taong naghirap, nagkandakuba, katiting. Bakit gano'n nangyari sa lipunan? Dahil sa kasakiman. Dahil sa pag-iimbot. Gusto nito eh. Gusto mag-accumulate ng kayamanan eh. No? Tutol na tutol lang Diyos sa ganyang klase ng kaisipan. Mga iniibig kong kapatid. Kaya nga yung binatang mayaman kasi nababasa ni Kristo nasa puso niya eh. Nababasa ni Kristo. Sabi ni Kristo, pagbili mo yan. Ipamigay mo sa mga dukha. Di doon nalaman niya sa sarili niya mismo na yung puso niya, patanong-tanong pa siya kay Kristo, anong dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi pala totohanan yung kanyang kagustuhan na sumunod sa kalooban ng Diyos dahil ang puso niya nandun sa kayamanan, nasa salapi. Tayong mga lingkod ng Diyos, ang kayamanan natin, yung ating pananampalataya, yung ating mabubuting gawa. Yan ang tunay na kayamanan na pagdating ng panahon, sabi ni Apostol Pablo, parang deposit mo yan sa kinabukasan mo eh. Yung pananampalataya at mabubuting gawa mo para ikaw ay makapanangan sa tunay na buhay. Ngayon, ano ang mangyayari dito sa ginagawa ng sanlibutan, Brother Waldimar? Ipinagsisigawan nila yung kapayapaan. Pero what is the result of their actions? Anong resulta ng kanilang mga ginagawa? Tinatag ang League of Nations. Nagkaroon ng World War. Nauna ang League of Nations before the United Nations. Ang purpose ng organisasyon ng mga bansa na yan para mapanatili ang kapayapaan at mapigilan ang anumang mga digmaan. Pero nagtatagumpay ba ang United Nations? Ang Pilipinas nga lang The longest running insurgency in the world is in the Philippines. Longest yung hanggang ngayon. Patuloy yung mga NPA. Yan ang pinakamahaba sa kasaysayan ng buong mundo. World record ng Pilipinas. At sa iba pang mga bansa. Bakit hindi nakakamit ang kapayapaan? Kasi sinabi na yan sa Biblia. Basahin natin dito sa unang Tesalonica 5:3. Chapter 5 verse 3. Wala kaya yung kapayapaan dapat nandyan sa loob ng tahanan ng Diyos sa iglesia. 5 verse 3 ng unang Tesalonica ganito nakasaad. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Can we expect world peace sa panahong ito? Pag yun ang tanong, what is your answer? Never. But can we expect world peace in the future? Yes. Under the regime of Christ during the millennial reign. Pero sa ilalim ng pamumuno ng mga tao na namamahala ngayon sa iba't ibang mga bansa, may kapayapaan ba? Sabi ni Apostol Pablo. Pag ipinagsigawan nila kapayapaan at katiwasayan, ano ang darating? Sabi ni Apostol Pablo, darating sa kanila ang isang biglang pagkawasak na tulad sa pagdaramdam ng isang tao, isang babaeng manganganak. Nung sinasabi ni Pablo yan, wala pang painless na panganganak. Kaya lahat ng nanganganak nung panahon na yan, talagang siguro lahat naman, wala naman siguro nag-painless. May nag-painless ba rito? Ako nakaranas lang ng painless operasyon, pero panganganak hindi. Siyempre, hindi mo pwede manganak. So,
Lahat dito na mga babae na nanganak, talagang normal delivery talaga, di ba? Oh, tanungin mo yung babae mga anak na kung anong pakiramdam. Hindi mo maipaliwanag yung sakit. Sobrang hirap. Tapos paglaki ng anak mo, sasagot-sagot lang sa'yo, no? Oh, di ba? Matindi sakripisyo ng mga nanay. So balik tayo dito. Balik tayo sa ating pinag-uusapan, tinatalakay. Ganyan ang paglalarawan ni Apostol Pablo sa pagdadaanan ng mga tao kahit pa kanilang ipagsigawan ang kapayapaan at ang katiwasayan. Hindi talaga mailap. Yan ang sinabi ko kanina sa aking paunang salita. Mailap ang kapayapaan sa sanlibutan. Bakit? Anong sabi sa Isaiah 48 verse 22? Walang kapayapaan sa gitna ng mga masasama. Kahit anong pagsasanggunian nila, nagre-research sila, nagpaplano, lahat pumapalpak. Kasi sinabi na sa Biblia, walang kapayapaan sa gitna ng mga masama. Sino lang ang magdadala, ang magtataguyod ng kapayapaan dito sa mundo na ating tinitirhan? Si Kristo. Kailan mangyayari? Kailan mangyayari? Sa panahon na siya ay uupo na upang maghari sa ibabaw ng luklukan ni David. Basahin natin. Isaiah chapter 9 verse 6 hanggang 7. Isaiah 9:6-7, ganito ang nakasaad. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. So sino lamang ang makapaglalatag ng kapayapaan? Tingnan nyo sa verse 7, no? Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. So si Kristo lamang ang itinalaga, mga kapatid. Huwag niyong ilagay yung tiwala niyo sa mga boto niyo na kapag yan ang naging presidente o naging leader ng international community, ay magkakaroon na tayo talaga ng kapayapaan, no? Si Kristo lamang. O kaya mapapansin nyo, ilang daang taon na ang nakalipas, pasalin-salin ang mga kaharian, papalit-palit yung mga kaharian na naghahari sa mundo. Nag-aaway-away, hindi talaga na tatamasa ang kapayapaan. Bakit? Si Kristo lamang ang tunay na magtatatag at magtataguyod ng kapayapaan dito sa sanlibutan sa panahon ng kanyang paghahari. At upang isakatuparan yan, mga kapatid, anong gagawin ni Kristo sa mga kaharian ngayon? Anong gagawin ni Kristo? Lilipulin ni Kristo, dudurugin ni Kristo. Kaya si Kristo makikipagdigma sa mga hari dito sa lupa sa kanyang pagdating upang kanyang maitatag ang kaharian ng Diyos dito sa libutan na ating tinatahanan. No? So, bigay ko na lang ang verse dahil wala na akong time. Revelation 19 verse 15 to 16 at chapter 2 verse 24 ng Daniel. Nakasaad doon na dudurugin ng Diyos, lilipulin ng Diyos ang mga kaharian at ang mga hari dito sa lupa upang itatag ang kanyang kaharian, upang sila'y pagharian ng tungkod na bakal. Kaya kakibat niyan, mga kapatid, dapat lang na ihanda natin ang ating mga sarili at ngayon pa lang ay makita sa atin ang tunay na katangian ng tunay na lingkod ng Diyos upang makasama tayo sa paghahari ni Kristo dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. No? Huwag na nating sayangin ang ating panahon sa mga walang kabuluhang mga gawain, kundi tahakin natin
ng buong sigla, ng buong tibay, ng buong tatag, ng buong galak sa ating mga puso ang landas na itinuro ng Diyos patungo sa kaligtasan. Gandang tanghali sa ating lahat.